Magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa special number. Nagpa-practice na po kami. Alam niyo naman po pag kailangan niyo pong magsalita o mag-preach, dapat may baon kang lahat. Yeah, may musician ka, may special number. Likewise, merong magpre-preach. So, ayan po. Sample lang po yan, nagpa-practice na po kami. Pag po kayo mag-alala, hindi pa po ako tapos. Hinihiling ko po lahat na tumayo. Basahin po natin ang key text po natin for this evening. Matatagpuan po yan sa aklat po ng Jeremiah, chapter 33, verse 3. At isa lang po yan. At ganito po ang sinasabi, "Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not." Tayo po'y manalangin. Amang banal, makapangyarihan po sa lahat, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa pagkakataon po muli na mapagbulay-bulayan po ang inyong salita. Samahan at tulungan niyo po kami at mangusap po kayo sa bawat isa po sa amin. Lalo-lalo na po yung lingkod po ninyo nakatayo sa harapan. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. Binabalik po namin sa inyo, Ama, lahat po ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan, maaari na po kayo makaupo. At muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At gaya nga po na sinabi ko po sa inyo, ang pag-aaralan po natin ay sa aklat po ng Jeremiah. At sa mga ilang testimony po, nakita nyo na po yan, may background po kayo na katulad nung testimony po ni Pastor, kung gaano po itong bansang Israel ay, hindi po ikaw Brad yung bansang Israel, yan. Kapareho lang ang pangalan na kumbaga nalugmok sa sitwasyon kung saan parang imposible na pwede pa silang gamitin ng Panginoon. Ngunit sa ating pag-aaral nitong gabing ito, makikita po natin na patuloy na nangungusap po yung Panginoon. Ito nga po, ang character po natin o yung special character po natin itong gabing ito, walang iba po si Prophet Jeremiah. Sa background po, kung titignan po natin, karamihan po sa atin kilala na po si Prophet Jeremiah. Masikat po siyang tinatawag na weeping prophet Bakit po? Sa verse 1 pa lang po, kung nakabukas po yung mga Biblia po ninyo, sabi po ganyan, "Moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of prison." So, dito pala makikita nyo na po na noong nag-prophesy si Prophet Jeremiah, nasa kulungan po siya. And alam nyo naman po, ang sitwasyon pag nasa kulungan, hindi po yan parang nasa kondo o nasa isang luxury na hotel o nasa isang magandang bahay. Hindi po napakaganda yung background po yan. At yung sitwasyon po ni Prophet Jeremiah ay talagang magulo. Para po yung nangyayari sa Middle East ngayon, kung aware po kayo sa mga bali-balita, medyo magulo. Isa po dyan ay makikita po natin na yung mga kaharian nung panahon na to, divided kingdom na po siya, nahati-hati na po siya. Isa pa, kung bakit po siya naturingang weeping prophet, dahil yung mga hari, galit po sa kanya Ikaw ba naman mag-prophesy against sa hari di natural galit sa iyo yung hari, di ba? Kaya ganito po yung sitwasyon po ni Prophet Jeremiah. Hindi lang po yun. Yung mga priest nung panahon na yun, galit din sa kanya. Dahil nga po sa mga binubunyag ng Panginoon sa kanya, tinuturo na isabihin sa bansang Israel. At hindi po natatapos doon. Ayan, nabanggit po kanina ni Pastor Abet. Lalo-lalo na yung mga false prophet. Natural, mga huwad nga ho yan Kaya ganyan na lamang po yung pagkagalit po nila kay Prophet Jeremiah. Isa pa ay yung makikita po natin na description po sa kanya is
yung sabi nga yan, a broken prophet with a broken message. Bakit? Kasi nga yung mensahe na ihahatid po niya sa bansang Israel, hindi po maganda. Mangyayari in the near future, sasakupin sila o may part po dyan pag inaral niyo po yung book ng Jeremiah na nasupil na sila at marami nang nasira, marami nang namatay and so on. Ganyan po yung sitwasyon po ni Prophet Jeremiah. Kaya nga sa gabing ito, ang pag-aaralan po natin itong key verse na ito. At makikita po natin dito, despite nung sitwasyon ni Prophet Jeremiah, ay nangungusap pa rin yung Panginoon. Kung titignan din po natin, yung sitwasyon ni Prophet Jeremiah at yung sitwasyon po natin ngayon, medyo hindi rin nalalayo. If you go outside, makikita niyo yung lahat po ng issues of life. Sa church, parang medyo, medyo parang protektado ka. Bakit? Kasi isolated ka. Ang pinag-aaralan dito, naririnig mo, pagpupuri sa Panginoon, nananalangin and everything. Pero paglabas mo sa pintuan ng iglesyang ito, ayan na. Ang dami nyo na masasalubong dyan. Lalo-lalo na pagdating nyo sa mga bahay po natin, di ba? Maraming struggles na lumalabas. Minsan, hindi lang po external, pero internal. At sa gabing ito, kaya po ito yung pag-aaralan po natin dahil unique po itong verse na ito. Kung pag-aaralan po natin o sa pag-aaral po natin, makikita niyo pong kakaiba. Una, ang declaration po ng Panginoon dito, sabi po dyan, God encourages His faithful servant to pray, persevere, and trust in His promises. Iyon po yung tinuturo po ng verse na to. Inuutusan po tayong manalangin, inuutusan tayong magpatuloy, at inuutusan po tayong magtiwala. Kaya nga po sa pag-aaral po natin sa verse na ito, may mga makikita po tayo. Bakit kaya inuutusan tayo na manalangin? Bakit din kaya nangangako yung Panginoon na nasasagot siya? At bakit kaya nangangako rin yung Panginoon na may ipapakita po siyang kamangha-manghang mga bagay po sa atin? Sa gabing ito, makikita po natin yung tatlong katotohanan na ito. Habang pag-aaralan po natin itong Jeremiah 33 verse 3. Na ang sabi po, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest. Yung first na katotohanan na pwede po natin makita po rito, the first one is, sabi nga yan, call unto me. The call o the command to call. Ibig sabihin, inuutusan po si Prophet Jeremiah ritong manalangin ka. Most of the time, pag tayo po ay nasa mga sitwasyon na sabihin na natin na gipit, yan, alanganin, bingit ng kamatayan. Minsan hindi po ito yung immediate reaction po natin. Tama po ba? Kung kunwari ang sitwasyon po natin, oy, na-short ka ng budget, 100 na lang yung laman ng wallet mo. Minsan titignan mo, minsan tatawag, minsan magme-message. Hindi ba pwedeng bago ka mag-message, bago ka tumingin doon, pumunta ron, manalangin ka muna? Ito po yung inuutos po rito. Sa mga pagkakataong alanganin, ang dapat ng unang reaction po natin ay tumawag sa Panginoon. Kung napagkatiwalaan niyo po yung Panginoon ng inyong kaligtasan, bakit hindi niyo mapagkatiwalaan ng laman ng wallet ninyo? Tama po ba? Minsan, mas nagtitiwala tayo sa mga tao, sa mga bagay, sa mga paraan, kaysa Diyos na nagligtas po sa atin. Ito po yung
encouragement po ng Panginoon kay Prophet Jeremiah. Remember, yung kanyang sitwasyon ay parang hopeless. Madalas po pag ang isang tao ay nasa kulungan, wala na pong kanyan para bang, it's no, wala na. It's the end, parang ganun. Pero dito, sa verse na ito, sinasabi pong ganyan ng Panginoon, call unto me. Tumawag ka lang. Yan po yung pinapakita po dyan. Kahit na minsan para bang walang nakikinig. Kahit na minsan parang walang resulta. Kahit na minsan parang pointless. Alam niyo po yun? Yung mga pagkakataong wala yun na yun. Alam niyo yun? Parang wala ka na magawa. It's the end. Maraming pagkakataon po sa aming buhay, dumating po kami sa ganyan. Nung maliit po si Kyle, isa po sa mga sakit po niyan, pag yan po ay nilagnat at umabot sa 38 yung lagnat niyan, titirik na po mata niyan. At most of the time, pag umabot po sa ganyan yung lagnat niyan, sini-CPR na po ninimpa. Alam niyo po, may mga pagkakataon na habang nire-revive po ninimpa si Kyle, sabi ko, Panginoon, ito ba? And all you have to do is trust God. Minsan, ang sagot po ng Panginoon, hindi mo alam Is it favor doon sa prayer mo or against sa prayer mo? Pero you have to still call God. Yun po yung kanyan Yun yung ibig sabihin po nung call unto me. Yan po yan. You have always have to depend on God. Ang hirap po nun no? Sasabihin mo, Kristiyano ako, mananampalataya ako. And yet, pagdating sa kagipitan, parang hindi yata yun ang totoo. Pinagkatiwalaan mo nga ng eternity mo Bakit hindi mo pagkatiwalaan sa mga simpleng bagay? Tama po ba? Yun po yun. Kaya nga po yung unang katotohanan dyan, sabi niya, tumawag ka lang. Remember, sabi ganyan, kung titignan niyo pong maigi, sa second verse o yung verse 2, yung pinakaunang mga ilang salita, sabi niyan, thus saith the Lord, maker thereof. Sino ba yung nagsasalita dyan? Siya rin yung Diyos na nandun sa book of Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. Siya rin po yung nagsasalita rito. It's the same God. So why? So why? Minsan, it's funny, kasama po ko ron, pag may mga pagkakataon ko parang nakakatawa, no? Ako po, alam niyo, sa buhay po natin, minsan, ang unang tinatawagan ko, yung kapatid ko. Alam po ng misis ko yan. Pag yung medyo alanganin, message ko yung kapatid ko Pero hindi po pala dapat ganun. Ang una ko dapat palang ginagawa is nananalangin po sa Panginoon. Isang application na natutunan po namin sa Bible College. Sabi ngayon sa isang doctrinal statement, if the sinless Son of God, if the sinless Son of God depended on the Holy Spirit, umaasa siya, both in words and in step, how much more for us? Nakita po natin yan sa Bible. Maraming pagkakataon na nanalangin po si Hesus Kristo. How much more for us? Are you greater than God? Yung Diyos nga, nananalangin, ikaw pa. Di ba? Yun po yun. The second thing is, ito yung napakaganda, yung second na truth. Una, call. Pangalawa, the promise to answer.
Meron na ba kayo nakitang kahalintulad ng mga verses katulad nito sa Bible? Meron, ilan. Pero this is unique. Kasi doon sabi nga yan, call unto me, and I will answer thee. Wow! Actually, kahit hindi ko na ipaliwanag yan eh. Imagine mo, nalangin ka lang, sasagot yung Panginoon. Is that a blessing or not? Maraming pagkakataon pag lumalapit po tayo sa mga taong quote-unquote, pinagkakatiwalaan po natin. You are turned down, right? Pero God is promising something here. Sabi niya, tumawag ka lang sa akin, sasagutin kita. Sa salitang palasak o salitang kalye, pre, sagot kita. Alam niyo po yun? Sasagutin ka ng Panginoon. Regardless kung ano man po ang magiging tugon ng Panginoon, pero ang sabi po niyan, sasagutin kita. Sasagot ako sa iyo. Of course, alam din po natin, it's a reality na pag meron po tayong tinatagong kasalanan, natural, hindi ka papakinggan ng Diyos. At alam mo yan, huwag ka nang umasa pa. Yan, ika nga. Pero regardless, kasi ang pangako ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee. Hindi ibig sabihin niyan, kung nanalangin sa Panginoon at merong ang kasalanan, ang sagot niya, hindi. Obviously. Alam mo na magiging sagot ng Panginoon kasi may kasalanan ka eh. Hindi, pero tinupad pa rin niya yung sinasabi niya dyan. I will answer thee. Ang galing, no? Minsan, sabi natin, hindi, hintayin ko yung sagot ng Panginoon. Pero dito sabi, technically may sagot ka agad eh. Kung may kasalanan ka, it's a no. At kahit na wala kang kasalanan at nanalangin ka ng taus-puso at meron sagot pa rin ng Panginoon. Kaya nga po, sa verse po na pinag-aaralan po natin ngayon, ang challenge po ng Panginoon sa atin, call unto me, and I will answer thee. Regardless po kung ano man po mga sitwasyon po natin sa buhay. Sa karamihan po sa atin na medyo may edad na, yan, kasama po ko ron. Minsan, yung mga sakit po ng katawan po natin, parang imposible na eh, di ba? Minsan, pag nagkakasakit ka, Lord, ito na ba yun? Gaya sabi ni Ate Flor, sana abutin ko yung rapture. Well, alam niyo po, sa school, may mga teachers po kaming ganyan eh. Yung, alam niyo po yung parang, Lord, prayer ko, abutin ako ng rapture. Dahil nafe-fail na yung health nila eh. Di ba parang mas masarap yun? Hindi mo nadanasi yung kamatayan. Kung hindi dadagitin ka na ng Panginoon at isasama ka niya. Minsan ganun po yung madalas sabi ni Nimpe eh. Lord, sana dumating ka na. Ang hirap eh. Alam niyo po yun? Madali pong sabihin yun, pero hindi po yun yung panahon eh. Dahil meron po itong mga kailangan po sigurong gawin po natin. Kung binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay, ibig sabihin, meron pang pinapagawa yung Panginoon. Kaya hindi pa po. Kaya sabi nga yan, sa second na truth na pinag-aralan po natin, call unto me, and I will answer thee. Sasagot at sasagot po ang Panginoon. The third thing na kailangan po nating makita rin po sa verse na ito is yung revelation of great and mighty things. Sabi nga ngayon doon sa verse natin, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Ito ngayon, ito yung magandang part eh. Una, sabi niya, tumawag ka sa akin. Pangalawa, sabi niya, sasagutin kita. Pangatlo, sabi ng Panginoon,
I will shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Now, ito po yung pinapangako po ng Panginoon. Ibig sabihin, dahil sa sitwasyon po ni Prophet Jeremiah, na divided kingdom, nasa kulungan siya, galit yung mga hari sa kanya, galit yung mga priest, kumbaga parang galit ang mundo sa kanya. Pero pinapangako rin ng Panginoon, tumawag ka lang sa akin, sasagutin kita, at ipapakita ko itong mga bagay nito. Ibig sabihin, merong revelation, may ipapakita sa kanya ng Panginoon. Sa verse 6, makikita na po natin dyan. Kung nakabukas po ang inyong mga Biblia, sabi niyan, behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and I will reveal unto them the abundance of peace and truth. See? Sa verse 6 pala makikita niya meron ng pinapakita yung Panginoon. Kung itutuloy po natin sa verse 8, talunan po natin yung verse 7. And I will cleanse them from all iniquities, whereby have sinned against me, and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned and whereby they have transgressed against me. So, ito po yung pinapakita ng Panginoon na gagawin po niya sa future. Una, yung restoration. Pangalawa, yung pagpapatawad. At pangatlo, ito yung magandang parte. Sa verse 9, sabi ngayon, and it shall be to me a name of joy, a praise and an honor before all nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto them, and they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it. Ito po yung mga pangako ng Panginoon na mangyayari. Okay? Yan po yung pinapakita dyan. Anong una? Merong restoration. Pangalawa, merong healing. Forgiveness, sorry. At yung pangatlo, yung pagbabalik muli nung kaligayahan, magiging proud. Actually, pwede po natin i-relate to sa sarili po natin. Sa Bible College po, halos lahat po ng subject namin, nire-require kami one way or one form of another na palaging mong i-declare kung paano ka nakakilala sa Panginoon. Ika nga, in short, salvation story. Halos lahat po ng subject yan. Gagawa ka ng pan. Ikakwento mo, ganito ka, ganito, ganyan, ganyan. Nung nakakilala sa Panginoon, ganito, ganyan, ganyan. Halos lahat po ng subject. Hanggang ngayon, pang ilang semester ko na po ngayon sa biyaya po ng Panginoon. Pahirap po ng pahirap. Ang saya. Sa dami po ng kailangang isaulo at gawin. Pero, gaya nga ng sinasabi ko po sa inyo, pwede po natin i-relate itong panghuling pangako ng Panginoon. Do you remember kung noong kailan kang unang nakakilala sa Panginoon? Yung tunay, yung totoo. Alam niyo po, sa karamihan po sa inyo nakakilala po sa akin, ako po ay katulad ng karamihang kabataan ng panahon po namin. Dahil ako po ay nag-aaral sa exclusive boys school. Alam niyo po yon? Puro boys. So pag puro boys po yan, alam niyo na po yon. Basic. Lahat po ng kalokohan niya. Fraternity, vices, inom. You name it. Wala akong bago under the sun. Pero sa biyaya po ng Panginoon, nung ako po ay nakakilala sa Kanya, all that
Ito po yung pinapangako ng Panginoon dyan. Hindi ba great and mighty things? Nung nanampalataya ka, tumawag ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, nagtiwala ka sa Panginoon. Hindi ba ito great and mighty things? Noong hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, for sure, papunta po ako doon sa distraction na path. Tama po ba? At ganoon din po kayo. Alam niyo po yan. Kung siguro, magmula nung kabataan ko hanggang ngayon, umiinom ako, baka hindi ko na inabot yung COVID. Alam po yun? At iba pa ng mga vices. Sabi ko nga sa inyo, madalas kong sabihin 12 anyos umiinom ng 2x2 na beer, ay 2x2 na, ano yung tawag doon? Jigbulag. Yan. 12 anyos. Dahil malamig sa Baguio, masarap po yun. Chaser Calamansi. No need for ice. Parang ang sarap, no? Alam niyo po ba lasa nun? Ang pait-pait nun. Para kang lumulunok ng apoy. Kaya nga sabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee. And sabi nga, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Alam ko ba? Nalalaman ko ba nung unang panahon na before ako nagtiwala sa Panginoon, naaabutin ko itong panahon na magsasalita po sa inyo? This is for sure great and mighty things. Likewise po sa inyo, meron po kayong sariling salvation story. Kung hindi po kayo nagtiwala sa Panginoon, palagay ko wala po kayo sa mga upuan na yan. Diba na mapagbiyaya po ang Panginoon? From a simple call o pagtawag sa Panginoon, simple faith. Ito po yung, kayo na po yung produkto. Kasama po ko ron. Yan po yung mga mighty things. Minsan hindi po natin nakikita yan. Pero ito na po yan. Tama po ba? As our conclusion, sabing ganyan, etong verse na ito, hindi po ito binigay po sa atin na parang simpleng verse lang. No. Sabi nga ganyan sa ating notes. Sabi nga, Jeremiah 33 is not a slogan. Hindi po yan slogan. Minsan yung di ba? Pag may nagrarally, ano ba yung mga sinisigaw po nila? Katulad ngayon, sinisigaw sa Middle East, especially sa bansang Iran, ang sabi niya, death to Khomeini. Yan, yung leader po nila. Tapos sinachant naman ng mga against sa freedom, death to America. Alam niyo po yun? Yung mga tipo ng slogan. Yung Jeremiah 33 is not that. This is a clear promise of God. Nasabi nga yan, call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Yan po yung Jeremiah 33. Nawa maging pagpapala po itong verse na ito. Maging challenge po sa bawat isa po sa atin. Na before we do anything else, ang una po nating response is to call unto God. Especially, ito pa lang po yung second na prayer meeting po natin for this year. At marami pa po. God willing, hindi pa po siya babalik. Alam niyo ba yan? Nawa, sabi nga nung teacher po namin sa doctrine class, scatology.
Alam niyo po yung eschatology, ang gandang pakinggan, no? Ito po ang subject ng prophecy. Sabi niya, nawa, pag dumating ang Panginoon, Wednesday, o di kaya Sunday service, nakakahiya naman pag dumating ang Panginoon at wala ka dyan. Mali mo, pagkatapos lang nito, ba? Nakakahiya naman. Wala ka pala nung prayer meeting, dumating yung Panginoon. Sorry ka na lang. Di ba? Ayan po yan. Nawa, naging pagpapala po yung ating pinag-aralang verse po itong gabing ito. Tayo po yung manalangin. Amang banal, makapangyarihan po sa lahat, muli po nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyong talata na binigay po sa amin itong gabing ito. Nawa, patuloy po kayong mangusap po sa amin at tunay nga po ang mga pangako po ninyo ay totoo. Magmula noon hanggang ngayon, kayo po ay matapat po sa aming mga buhay. Patawad po Panginoon sa mga pagkakataon na hindi po kami nagtitiwala na lubusan po sa inyo. Patuloy Ama, nilalapit po namin mga gagawin po namin sa gabing ito sa aming paglapit po sa inyo sa panalangin po. Pagpalain niyo po ang bawat isa po Panginoon. Binabalik ko po sa inyo lahat po ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.